Coach Jeff. Baka gusto mo i-share sa mga baguhan, quick, mga... Nakakabigla, no? Ang dami-dami ng natin. Talagang interesado silang makita kung ano ginagawa natin sa sa Platinum and Diamond Season Night. Hindi naman tayo nagpa-party dito, no? Pero talagang marami kayong mapupulot ng mga mga inspirational messages mula sa ating mga upline mentors. Yan, kagaya ni Coach Mers. 'Di ba? Si Coach Mers sa Lagitan. Yan. Talagang nag-aantay na po yan siya. Excited na mag-share, no? Nandiyan na si Coach Mers. Nandiyan na, nakikita. Ang ganda-ganda nga, hindi mo masasabing senior. Diba? Coach Mers, hello. Idol ko yan eh. Oo, siguro dahil inspiration niya. Total, nandiyan na siya. Tawagin na natin yan. Kasi alam mo na, maaga. At least hindi siya maaga mag-hinting right now. So, sige po. natin si Tita Mers, Coach Joff. Yan, si Coach Mers. Coach Mers, by the way, si Coach Mers po pala ay isa sa ating mga Platinum upline members dito, affiliate dito sa Liverpool. So matagal na rin po siyang networker and as far as I recall, talagang dumating talaga sa time niya na sumuko na raw siya until dumating or bumalik si Coach V sa kanyang buhay at inintroduce ang magandang opportunity. And the rest of the story will be told or provided to you by Coach Mers herself. So Coach Mers, take it away. Hello. Okay na? Okay na yes, po. Coach. Clear. Loud and clear. Maganda. Okay. Talagang pinaghahandaan yan. Good evening sa inyong lahat. Ating lahat. Good evening po. So, muli nandito ako. I'm Mercy Labitan. I got my platinum rank last month. And eto, one more. At diamond na. So natutuwa ako, no? Kasi sa tagal ko sa networking, 2 dekada na. So ngayon lang ako nakatagpo ng ganito kagandang company. Alam naman nating lahat, no? Hindi naman tayo baguhan sa networking. Pare-pareho yung naranasan natin, may experiences natin sa lahat ng pinasok natin. So dito, ang nagustuhan ko, yung no selling. So, nagsawa na ako napagod na sa direct selling. Imagine, no? Ba't ibang produkto, dinidemo mo? Dito, ginawa tayo, nakakarampa tayo, wala tayong bitbit na produkto. Diba? So, yun. And naranasan ko rin maging empleyado. 5 years din ako sa teaching. And then I work as an employee in US Naval Base dito sa Olongapo. So natikman ko kung paano din ang hirap ng maging empleyado na may amo. So nung magpamilya ako, naisip ko, kailangan ko nang magpahinga muna sa employment and then nag-isip ako ng ibang magiging negosyo or income. So, dahil ako ay workaholic, hindi ako makatagal na walang ginagawa. And then, as an OFW wife for more than 25 years, so, ito lang ang masasabi ko. So, gusto ko dito tumutok, kasi marami na sa sekta ng ating lipunan, maraming mga OFW, babae, lalaki, iba, yung mga anak, mga apo natin, mga OFW nakipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi nila alam kung anong kultura ang aabutan nila doon. So yun ang gusto kong ma-motivate yung mga OFW. Kasi as a wife, no, more than 25 years nag-work ang husband ko abroad. So doon ko nakita ang hirap dahil nag-start kami ng pamilya, wala siya. Okay. So once a year umuwi every December, so doon lang kami nagkikita. At ang mahirap yung pag kayo nag-start ng family, syempre sa paglilihi pa lang, pagbubuntis, then panganganak, ang hirap na wala ang partner mo, di ba? At isa pa,
Yung mga special occasion, wala. At saka yung ang mahirap, yung mga anak mo habang lumalaki, yung growth and development stage nila, wala ang father image. Ang hirap, ikaw na ang nanay, ikaw na ang tatay. And then, pag may problema, lalo na nun, ang hirap ng communication. Di ba? Nung araw, kailangan punta ka pa sa para mag-long distance, PLDT, mag-long distance, di katulad ngayon, parang nandiyan lang, katabi mo. So, naranasan ko, ang hirap magkaroon ng partner sa malayong lugar. At yung mga anak, nakakaawa din na wala silang makitang ama na susubaybay sa kanila. No, yung miss nila is pag birthday, ayan, yung graduation, family day, di ba? Parang hindi kompleto. And then, at yung mga taon na lumipas, no, yung mga bata habang lumalaki, hindi mo na maibabalik yon, di ba? Hindi na maibabalik. Nawawala ang closeness sa nanay kung nasa abroad ang nanay, lalo na yung mga nanay na nagtatrabaho sa abroad, nag-aalaga ng mga anak, nag-caregiver, hindi man maalagaan ang kanilang pamilya, di ba? Naaruga, anak ng may anak, ang mga anak nila dito napapariwara na. So, makita natin, ang daming nangyaring nasisira ang pamilya dahil sa pagkakalayo. Mga babae o mga lalaki, maraming nangyayari, no? Na nagkakahiwalay sila, nakakahanap ng iba doon or yung naiiwan dito. So, kaya nga nakita ko, ang Live Good, dito ang perfect, no? Perfect company para maiwasan na yung pagkakalayo ng pamilya, pagkakawatak-watak. So mahirap talaga sa pamilya na kulang ang isa sa magulang nila. So kung minsan ang bata lumalaki, nagre-rebelde, hindi makayanan disiplinahin ng maiwan na magulang. So nangyayari, naghahanap ng kalinga sa iba, di ba? Sa group niya, sa peers niya. Mabuti sana kung magandang barkada yung natagpuan niya. So kaya maraming nasisira ang pamilya, no? Yung mga nasa abroad naman nagtatrabaho, homesick. So ayun, nagkakaroon na ng ibang karelasyon doon. Diba? Nakakalimutan ang pamilya. So yan, maiiwasan yan kung may trabaho dito. So kaya yun ang tinatakel ko kasi naranasan ko for more than 25 years, tumayo ako nanay at tatay sa mga anak ko na hindi sila naging close sa father nila, na ang hirap nang ibalik, no? Ang hirap na. So, kaya naisip ko nung nakita ko yung iba, mabuti may mga OFW na nag-join na sa Live Good. Galingan nyo na, no? Na hindi na kayo magtagal pa dyan sa pagtatrabaho na malayo sa pamilya. Kaya ako, ito yung perfect company na hulog ng langit na dito, may chance kayong kumita ng dollar na naririto, kapiling nyo ang inyong pamilya. Hindi nyo kailangan pakahirap pa doon. Alam naman natin, ang daming nangyayari na kapahamakan sa mga nagtatrabaho doon, lalo yung mga domestic helper, diba? Nangyayari sa ginagawa ng kanilang amo, sa kanila, maltreatment, abuse. Lalo na mayroong mga bansa na hindi naman yata uso ang human rights doon, ano? Katuwiran nila, nandoon ka, nakagawa, ikaw ang dumayo doon. So, mga na-aksidente, di ba? Sa road accident, pag ang kalaban mo taga-ron, local, sabihin, hindi kami ma-aksidente kung wala ka dito, ikaw ang dumayo dito. Di ba? Iba ang katuwiran nila. So, dito, masarap mabuhay sa Pilipinas. Dito sa ating sariling bansa. So, bakit pa tayo pakalayo-layo? Kung maririto na yung ating pagkakakitahan, no? Sa bahay ka lang, sama-sama kayo. Pwede yung gawing family business. Kaya natutuwa ako at yung mga kabataan na nakikita ko na involved dito, yung ako napakaswerte nila, no? Dahil hindi na sila mahihirapan, no? Yung kanilang pamilya na itatayo, andiyo dyan na,
nagiging maganda na ang kalagayan. And then sa mga OFW, sana maging eye-opener sa inyo. Ito na ang Live Good. Tignan nyo na. Tignan nyo na, andiyan na sa, dumadaan na sa inyo. Bigyan nyo ng time na aralin ito at makikita ninyo, nandito yung magandang kinabukasan ng pamilya. Na hindi nyo na kailangang lumayo pa, masubaybayan ang inyong mga anak sa paglaki, sa pag-aaral, andiyan kayo, no? And then sa mga senior citizen na katulad ko, marami ako nakikita ng mga kaibigan, mga kapilala, kamag-anak, yung senior citizen na pero nag-aalaga pa ng mga apo. Di ba? Parang naaawa ako sa kanila, no? Naghihirap ng pinalaki yung mga anak, pinaaral, naubos na yung kanilang kinita, hindi na nakapag-save para sa kanilang katandaan. And yet, nakikitira sa mga anak, umaasa. Doon ako naaawa sa mga may edad na walang magawa. Yun ang naging buhay nila. Tapos silang paglingkuran yung mga anak, pinaaral, pinatapos. Pagdating ng oras, taga-alaga ng apo kasi wala sila na save para sa kanila. Yung kinita nila, buong buhay nila, inubos sa pagpapaaral sa mga anak. Pero, ayun, walang choice eh. Nakikitira lang. Di ba? Kumbaga, umaasa na lang sa mga anak o iba mga matatanda naman. Parang palipat-lipat sa mga anak. And then, yung iba, nahihirapan makisana hanggang sa lalayas na, lumalaboy na. So yun, ako nga dito, kahit senior citizen, hindi pa late para umpisahan, mag-umpisa ulit. Andi dito ang Live Good. Nandito na sa atin. Hindi naman na, lalo na sa mga senior citizen, wala na silang lakas eh. No? Wala nang strength para magtrabaho pa ng mga hard labor o kung anumang trabaho kailangan physical, you know. And eto, Live Good. Di ba? Napakaliit ng puhunan. So, may chance pa tayo kung hindi man natupad yung pangarap natin. Eto na. Eto na yung nakita ko. Kasi nangyari din sa akin na marami akong pangarap na hindi ko nakuha sa networking. Kasi networking yun na naging buhay ko. Eh. Wala na akong makita o hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na ibang karir ang ginagawa ko. I love this industry so much. Kaya sabi ko nga, kung makatagpo ka ng tamang kumpanya, this is it. Ito na yon. Sabi ko, the last hooray, you know. Ito na. Kaya kailangan bigay na natin ng best shot natin dito. So, yun lang. At sana makita natin, no? Yung mga katulad ko, may edad na, bigyan natin ng chance ang sarili natin na makapag-umpisa ulit through Live Good. So yun lang at thank you at sana maraming makarelate, no? Makarelate sa ginagawa natin at makita nila kung anong gagawin na pagbabago sa buhay nila. Ito na po ang Live Good. So thank you so much at magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Tita Mers. Yan, ang galing-galing ito ang idol namin na senior citizen na mukhang hindi senior. 'Di ba? Ang ganda-ganda. Talagang parang nagpasalon ka sa Hindi lagi ko siya sinasabi, coach sa mga senior citizen na sinasabi, hindi ko yan kaya, matanda na ako. Hindi na yung bagay sa akin. May mga ganun tayong nakakausap. Pero pag lagi kong sinasabi yan, minsan pinapakita ko pa yung picture niya eh. O ayan, sabi ko 71 years old. Tama ba, tita? 71 years old? Yes, 71. So, imagine 71, parang 61. Thank you. Yun ang kagandahan pag inaalagaan ng sarili, no? Hindi po nagkakaedad na, pag nasa health supplementation tayo, aalagaan natin inside out, di ba? Correct. Yan ang advantage. Tita Mers, shout out ko yung ating may bago ako dyan na friend nandito sa loob. She's also senior citizen. Si Tita Nemia, yan, from Lapu-Lapu. Yan, naka-attend siya. Opo. Senior din yan eh. Senior na rin siya. Yan. So marami kang ma-inspire, Tita Mers. Ang ating coach, Platinum, Tita Mers. O, diba?
Yan, mas well-known na lang siyang Tita Mers, Tita Mers Platinum. 'Di ba? Kasi sa dulo nalagyan pang Tita Mers Platinum na senior. O, 'di ba? Power. Yan. So, thank you so much, Tita Mers, sa inyong napakagaling na pag-share na experience niyo with Live Good. Tsaka yung marami sanang natutunan yung mga audience natin, yung participant natin ngayon. Makinig po tayo mabuti kasi once a week lang itong ganitong event natin. It's part of parang validation, bakit kami nagli-live good, bakit masaya kaming ginagawa ito. So yun po yung mga maririnig nyo, yung kwento ng mga platinum na. Kasi paano ba mag-platinum, no? Kailangan mo ng 500 downlines. Okay, at least may 3 gold ka. Kung hindi naman, maraming silver, maraming bronze. So malaki na yung organization bago ka kung ikaw ay platinum na. So hindi po yun ganun kadali makuha. Pero yung mga maririnig nyo experience, yung kwento namin dito, yun po yung magpapabuhay sa inyo, ma-inspire po sana tayo. Kasi this is our job, para ma-inspire kayo and malaman ninyo yung mga tips and tricks paano namin to nakuha. So, isa sa mga mag-share din ngayon is also my co-host. Okay? Pakinggan niyo po siya. Ang ganda rin po ng kwento niya. Ayaw niya po actually ito nung ganito yung ganitong Zoom na nakikipag-usap sa mga tao. Ayaw niya po ito. Mas gusto niya on the side lang. Yung nakikipag-usap lang siya, pwede pang mag face-to-face or one-on-one telepono. Pero yung ganito na on the Zoom, yan, napapractice na po namin siya. Wala siyang choice. Kasi kailangan niya mag-yes upline. Pero yan, kumbaga ganun po talaga tayo, no? As leader, we know how to follow. Okay, so tawagin po natin si Coach Jeffrey Comigad. Yes! Diba? Ano yan? Ang tawag natin dyan, Coach Dens, ay multitasking. Oo, correct. So we're also waiting for some of the platinum members to arrive and brace us with their presence. Meron lang kasi talagang mga emergency na hindi talaga maiwasan. So right now, I'll be taking over sa ko muna yung time natin habang nag-aantay tayo dun sa mga talagang naka-schedule natin for Platinum Sizzle Night. So again, a lot of you here are my members, Coach Dan's members, Coach Mers members. Marami po tayong nandito ngayon sa Zoom, and I'm glad to see that we are at 114 members. Nandito mga participants, and nakakatawa talaga yan. You did mention kanina, meron kang senior kanina dito, no? Coach Dens. And shout out ko lang din ito si Sir Danny, nalimutan niya. Isa rin po ito sa mga senior members ko. Talagang mga mga interesado talaga yan silang alamin kung paano best ng Live Good. And through the Zoom sessions that we have, mga trainings natin na pinaprovide, talagang malaking tulong para sa kanila. At least matututunan nilang manage ng team, paano sila magpaparami ng members nila, di ba? Paano nila gagawin yung business. Yun yung mga taong talagang na-inspire ako na i-build up kasi talagang meron silang vision, di ba? Kagaya natin, kaya tayo nag-platinum, may vision tayo. For me, ang vision ko kasi talaga is yung ma-provide ko yung yung mga pangangailangan ng mga bata. Family man tayo hindi naman pwedeng hayaan lang natin na lumaking walang hindi na i-provide yung mga needs nila, di ba? A lot of us here are parents as well, di ba? Mapasingle ka or married, single mom, nandun sa point ng buhay natin na naghahanap tayo ng way para ma-improve yung buhay natin, di ba? For me, since I'm a father of 3, ang background ko kasi is talagang wala akong actual na yung matagalang experience sa network marketing. Nagkaroon ako ng experience since I was little, pero it was through my mom kasi yung mother ko talaga was a somehow networker in her own right. Kasi she would bring us to gatherings na hindi naman namin alam kung ano kasi maliliit pa kami noon. Yung pala, yun ay networking. So
doon pa lang na nakita ko na ano ba itong pinag-uusapan nilang network marketing. So, I got into network marketing siguro mga ilang taon na, matagal na eh. Nag-start pa lang ang first quadrant noon at saka yung first Vita. So, that time, I believe I was one of the pioneers. Kaya lang, wala akong idea kung paano ginagawa yung business. Since bago lang talaga ako sa concept ng network marketing. Nag-attend lang ako ng mga presentation nila. I was enticed. I joined. Ako yung tipo ng tao kasi na pag nagustuhan ko talagang mag-join kaagad ako pag may pera ako eh. Kaya talaga nag-join ako. Kaya it so happens talaga hindi rin siya nag-prosper. Why? May mga reasons kasi bakit tayo hindi nag-prosper sa business natin. One is hindi natin inaral. Two is wala tayong interest. Three, hindi maganda yung pagkaka-handle sa atin ng ating mga uplines. Diba? Yun yung mga reasons bakit hindi rin ako nag-prosper sa network marketing. Tapos sabi ko, may mga time din na nag-join ako, previous years. Kaya lang, it was online. Hindi ko rin, I just wasted a lot of money. Diba? I joined networking ngayon. Tapos after a week, nagsara. Diba? That is also a local company. Hindi lang isa, dalawa pa yung sinalihan ko na yon. Tapos sabi ko, ano ba naman to? I really have bad luck with, when it comes to network marketing. Siguro hindi ito yung forte ko. Tapos, dumating si Livegood sa buhay ko noong February. Talagang, sabi ko, iba ang arrive nito sa akin. Di ba? Nandun kasi yung feeling na mukhang napakaganda nitong opportunity na to. Basing it on the platform na pinrovide ni Ben Glinsky for us, yung president and CEO na mismo ng Livegood na nagsasalita, nagpapaliwanag doon sa video ng landing page natin, di ba? It's a power landing page. Talagang ang laking tulong eh, di ba? Nandun talaga yung marketing, yung email follow-ups. Talagang makita mo kung gaano kaganda yung system na ginawa ni Ben Glinsky at saka ng team niya para mapakinabangan nating lahat. Diba? Kaya I was enticed to join. Although skeptical ako nung time na yun kasi I just met this person which is my upline mentor, Coach Arnold Cadorna. He's actually from Cebu, I believe. Cebuano yun, kaya minsan sinesibuano niya ako. Diba? Tapos, ang maganda nun, I saw it from an ad and I joined. Sabi ko nga, skeptical. Tapos, after learning the ropes, talagang inaral ko kasi talagang gusto kong matutunan eh. Sabi ko, this is going to be something na part-time. Diba? Nandun pa rin yung yung iniisip ko na mag-work, baka sakaling hindi. Diba? Tapos sabi ko, aralin ko nga. Tapos tinignan ko yung mga videos. Attend ako ng Zoom. After ng Zoom, yun, doon ako nag-join talaga sa nag-pursige na. Ang ganda ng presentation ni Coach Fernan. Alam niyo po ba, nung time na yon, we only had 300 participants. And to tell you the truth, nung time po na yon, napakasaya na po ni Coach Fernan at ni Coach Foyts. Hindi ko po malilimutan yung tuwa nila kasi talaga, uy, Coach Fernan, we have 300 participants, ha? So, di ba? Isipin mo, tapos ngayon, wala pang 7:05, wala pang 7 o'clock, napupuno na ang Zoom nila. Ganun ka-powerful ang Zoom ng Livegood. Together with Coach Fernan, talagang idol talaga yan ng lahat, lalo ng mga Livegood members and affiliates. And for me, I was able to check dun sa sites natin yung ano ba mag-ranking, ano ba yung kailangan kong i-monitor. Although hindi natin minomonitor ang points dito, wala po tayong point system na minomonitor dito. Yun ang kagandaan dito. Ang minomonitor mo lang dito yung dami ng tao mo if you are planning to rank up. Okay? Yan po ang tip ko. If you plan to rank up,
tingnan niyo po ang ating view ranking, 'di ba? Pag nasa dashboard kayo, punta kayo dun sa sa My Earnings, katabi lang po ng ng credit wallet. View ranking, makikita nyo kung anong rank na ninyo. Ano ang kailangan nyong habulin sa rank. Para doon sa mga members na hindi pa po nakakaalam, this I'm telling you now. If you really want to push through with your career with Live Good and push yourself to the limits, sooner or later, hindi nyo pang masasabi, baka kayo na po ang next diamond in the making. Diba? So, ganun talaga kaganda ang opportunity. Para sa akin, I was able to achieve platinum level nitong platinum rank before po mag-end ang August. So, I'm proud to say that I was able to start, from February 21, sineryoso ko po ang Live Good April na. Diba? Isipin niyo yan. February, March, April, 2 buwan. Nung time po kasi na yan, talagang inaaral ko pa ang negosyo. I built my team's website. I built my team's pages, chatbot. Talagang ginawan ko po ng strategy yung team ko para mag-grow. And fortunately for me talagang, sabi ko nga sa mga presentation ko, it really is God's will. And this is a God-given gift to all of us. God will provide you and show you the right people. Okay? Hindi mo masasabi there are leaders below you. Hindi mo masasabi kung sino sa kanila ang magpa-perform. Sino sa kanila ang ang mataas, ang maganda ang pangarap. Yung mayroong pangarap na gustong ma-achieve. Diba? I have this member, ikwento ko na sa inyo. I have this member, I was inspired just this morning. He posted a video showing a tarpaulin na ginawa niya and he posted it most probably malapit sa isang tindahan. Diba? Guess what? This is just going to be one strategy that I would recommend some of you na halimbawa may tindahan kayo, diba? May extra space. Create a tarpaulin, introducing Live Good. It could show, so yung magkano yung membership or kung ano yung Live Good, di ba? It will create curiosity, ika nga. So, pag nag-create siya ng curiosity, maraming magtatanong sa iyo, hindi lang yung bibili, di ba? Ano ba tong Live Good na nakapost sa inyo, di ba? Malaking bagay po yan. Isang paraan yan para i-market ninyo ang inyong business. In that way, makakakuha rin pa ng prospect. I was also thinking, of doing the same. Gaya nga ng sabi ko kanina, I'm so, inspired by him kasi there was this story na kinuwento niya. Very chatty siya eh. Talagang kahit na may konting edad na, talagang nandun pa rin yung kagustuhan niya na kumita. Ang isa sa mga naikwento niya sa akin na hindi ko malilimutan nung magsisimula pa lang siya, na hindi niya man siguro daw maibili ng diamond ring or diamond engagement ring yung wife niya. Malamang, sabi niya, sa tulong ng Live Good, magagawa niya na yun. Diba? Gaano ka-inspiring yun? Talagang pinost ko yun sa mga GC ko. Talagang, what is your inspiration in doing Live Good? Yun ang question ko. Diba? And yun din yung isang question na gusto kong iiwanan sa inyo. What is your inspiration in doing Live Good? Yan. So, again, kayo na po ang makakasagot niyan. And sana po, pag natapos po ang Zoom presentation natin, you think about it. Kasi talagang, malaki ang impact nun sa inyo, sa buhay ninyo, sa buhay natin, sa buhay ng family mo, di ba? Bakit ka makikinig sa ibang tao na, liwala ka dyan, scam yan, ganyan. Bakit? Sa tingin mo ba, pagka nangailangan ng pera, mapapautang ka niya? Di ba? Baka ngayon pang una magtaboy sa iyo. Isipin mo na lang, you have to do this
sabihin natin part-time, may nagtatrabaho rin dito ng part-time, di ba? Sabi ko nga kay Coach V, ako ang platinum na tambay. Totoo yan, tambay lang po ako kasi wala naman po akong trabaho. Nag-resign din ako sa company kasi na-burnout po ako. Yon. Hindi na kasi yung health ko dahil na nagkakaroon ako ng hypertension dahil ang work ko po is evening hanggang morning. Kaya talagang I stopped it. Talagang it's better off to take care of myself. Diba? Nandito ako sa bahay pero at the same time kumikita ako. And that is the same thing that you will experience if you push yourself in doing this business. Yun ang isang magandang bagay na nakita ko dito. Kahit tambay ka, magagawa mo itong basta bigay mo lang yung best mo. Yan. And again, before I end my speech, no, sana meron kayong natutunan sa mga sinabi ko and think about it again, why you joined Live Good and what inspires you. Yun lang ang pinaka parting message ko sa inyo. Sa aking speech or sa aking impromptu na sharing. Coach Dance, back to you. Thank you guys. Yes. Yan ang leader, Boy Scout. Hindi niya alam na tatawagin ko siya na siya mag-isip. Wag lang po kang re-rest back ha. Pa-shout out sa sarili ko. Shout out, pero galing-galing, no? O yan ba yung hindi sanay sa ganito? O, diba? Practice na nga niya yan eh. Anyways, thank you so much, Coach Duff, no? Ayan, so marami ka ditong mga teammates nasa loob. Yes, so, oo nga, nagulat niya ako eh. Coach Upline na nag-share at nag-encourage sa inyo, no? Bakit live good? Why live good? Bakit kailangan natin mag-live good? Okay, correct. So narinig nyo. Yan. Ngayon, tawagin naman natin yung ako tinatawag ko to na siya talaga yung pinaka-leader, pinaka-nanay namin. Grabe yung personality nito. Sobrang lakas, no? Vibrant, grabe. Power diba? Yan. Oo, nakakahawa yan, Coach. Correct. Yung kanyang pagiging leader na may kasamang pagmamahal, nasa kanya eh. O, diba? Tapos magnificently independent. Nandun na lahat sa kanya yung mga beautiful with the heart, diba? Yeah, inside and out talaga. Yung emotional siya pag hindi niya nakukuha yung I mean yung mga tao na gusto niyang matulungan. Kumbaga, yung mga ganun, she's somewhat perfectionist din kasi. So, for me, okay lang yun. Kasi, di ba, minsan pag marami kang tao, imagine guys, she has, I think, 13,000 members na. Okay, sa organization niya. 13,000. Kumusta naman ang matching bonus niyan, Coach? No? Naman, oo, panalo yan. Grabe yung matching bonus talaga. Ano bang matching bonus na yan? Nakakakiliti. Pag kayo ay happy subscriber lang, hindi kayo makaka-relate dyan sa matching bonus na yan. Okay? Kasi pag nag-share ka, si Coach V is more than 100 na ang kanyang na sponsoran. So, yung kanyang buong organization lang na 13,000, I think baka by end of this month, baka umabot pa yan ng 14,000 kasi maraming nag-hit ng platinum eh. Oo. So, diamond again. May mga bago pa tayo. Yeah, sinahabol kasi natin yung promo ni Coach Jesse Garcia, diba? Yung June, July, August, na yung kung sino yung magkaka-gold, may $400 na hotel voucher. Kung saan mo gustong gamitin. Tapos pag kaya tayo doon, Coach? Ikaw, pasok ka, platinum, diba? May $500 ka plus staycation. Hindi ba diba? Hindi ba iraraffle yun? Baka naman magulat tayo. Hindi. Lahat ng mga nakakuha ng June, July, August meron nun. Wow, ganun ba? Ano yan? Gold, platinum, and diamond. Ayan. Wow. So, sarap no? Yan. Siyempre hopefully naman. Baka iyan ang i-award mismo ni Coach Jesse sa 22. I-redeem na natin, 'di ba? Yan. So, okay, tawagin po natin itong yun nga yung ating pinaka talagang founder ng Live Good, Soaring Eagles International. Napaka-powerful magsalita.
Non-stop talaga yung punong-puno yung isip niya tsaka puso niya na gusto niya i-pour out talaga sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng audience. Every time nag-zoom yan, kahit masama ang pakiramdam niya, kung hindi niyo alam na masama ang pakiramdam, hindi niyo malalaman na masama ang pakiramdam niya. Pero kami kasi we talk online, offline, every now and then, tanungan. Ako kasi naniniwala kasi ako na sa negosyo or kahit sa buhay natin dapat we have a mentor. So dito syempre sa Live Good, siya yung naging mentor ko. Actually, ang layo ko sa kanya. Pang fifth level niya ako. Pero kami lang yung nagkataon na swak kasi nakuha niya ako doon sa nung nag-share siya nung platinum niya. Kapapasok ko lang noon pag platinum niya. So talagang emotional siya, nag-share siya. Natouch ako kasi as a single parent, nakarelate din ako sa kanya. And yung mga experiences niya sa buhay, tsaka yung paghahanap buhay na siya lang. Yan. So, kumbaga, nandun yung kanyang vigor talaga na i-share na dapat hindi na kayo magpatumpik-tumpik. Dapat aralin nyo to. Mag-join kayo agad-agad. During that time, ka-enroll ko lang. And then pag-enroll ko, bronze kaagad ako nun, landed bronze. And after 1 week, silver. So, nagdira-diretso hanggang ngayon. So, hopefully, mahit natin ng diamond August or September, sana before the event, Coach Jock. So, sana praying, God willing, makuha ko. So, para naman maramdaman ko ano nararamdaman ng diamond, mag-diamond si Coach B, talagang akala ko, feeling ko ako talaga yung nag-diamond din. Ganun yung pakiramdam, hindi ako nakatulog. Ang sarap po mag-diamond. Kaya, pakinggan po natin siya, no? Makinig po kayo. This is a rare moment, no, na mag-share ang ating diamond kasi normally, on the side lang yan, hindi yan masyadong nagsasalita na, no? Bihira na kasi ang dami niya na rin commitment. So, pakinggan po natin, palakpakan po natin. Let's all welcome Coach V Sabulao. Yay! Hello, hello. Ayan, so isang mapagpalang araw dito sa Live Good. Ayan po. So, magandang. Ano ba? We are always blessed, isn't it? Yes. Okay, so we are all blessed because we are in Live Good. Sabi ko nga po, you are chosen and you are blessed. Pwede niyo pong tapikin ang sarili niyo at sabihin niyo po, I am blessed and I am chosen. I am blessed and I am chosen. Blessed and I am chosen. So, mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Ayan, we are blessed and we are chosen. We are blessed in the sense na sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, aren't you blessed na tayo po ay nandirito po sa Live Good? Once again, okay po, I am Mentor V Sabulao, currently Diamond and Live Good, and I am here in front of you para mag-share po ng aking story, okay po, na bakit ako napunta dito sa industriyang ito at ano yung nag-ignite sa akin, bakit nilaliman ko po ito. So, before I start, I want you to acknowledge that you are really blessed and you are really chosen. Bakit ko po sinabi that you are blessed and you are chosen? Kasi ang Live Good po is really a blessing. Ang Live Good po, kagaya ng sinasabi ko, ay hulog talaga ito ng langit. Pero hindi po ito makikita ng mga taong hindi mag-a-acknowledge that indeed, Live Good really is a blessing. Live Good is really an amazing platform. Live Good is really a brilliant opportunity. So, for people who doesn't know me yet, allow me to share to you bakit napunta ako sa ganito pong industriya. By profession, I am an accountant. I've been into practice for 13 years in the corporate world, no? Nung una, maganda, maayos, kasi okay naman ang sweldo. In fact, pag ini-interview ako noon, ako po yung nagde-demand ng salary. Tinatanong kung magkano ang gusto ko. Nakikipag-bargain pa po ako. So, all the while, I thought it was fine and okay. Papasok ka, alam mo yun, talagang postura, no? Kasi nasa corporate world ka 13 years nung umpisa po talaga, parang I was so excited. Kasi ang kasabihan po ng mother ko noon, anak, mag-aral ka kasi mahirap lang tayo. Importante na makapagtapos ka para maiangat yung buhay natin sa kahirapan. So,
totoo po yun, yung payo ng nanay ko na yun. Talagang ginalingan ko po talaga mag-aral. So, however, doon po tayo na-educate na parang education, napaka-importante at importante naman po talaga yon. Ngayon, allow me to share to you ano yung nag-ignite talaga sa akin to be in this kind of business. I came from a very poor family. Mahirap lang po kami. Ulila po ako sa ama when I was just 2-year-old. Pinalaki ako ng nanay ko. Punong-puno ng pagmamahal. Sabi niya, mahirap lang daw kami. Pero nagtataka ako kasi lahat naman niya pinoprovide. Alam mo yon, yung sobra kang pampered. Hindi mo maramdaman niya kung totoong mahirap no? Pero, bata pa ako, nakagisnan ko na po yung talagang hirap. Like, nagtitinda ako ng tinapay sa buong baryo namin. Niikot ko yon hanggang grade 3. Pero nung grade 4 na ako, ayoko na po. Kasi, nahihiya na ako nun. Magaling po ako magtinda. Alam mo yung isang basket na tinitinda ko, umuwi po ako, ubos po talaga yon. Magaling po ako magbenta, bata pa ako. Hanggang sa high school, college, yun po. Hindi po ako nag-aral sa probinsya mismo namin, sa baryo namin. Doon pa ako sa kabilang town. Nung nag-college po ako, nag-aral po ako sa Manila, sa Lyceum University, sa ano po, dito po sa Intramuros. Mula elementary hanggang high school, talagang lagi po ako natatapos ng laging first honor. High school, valedictorian, elementary, valedictorian. At nung college po, sinikap ko po talagang maging scholar. At scholar naman po talaga ako mula first year hanggang fourth year. Dean's Lister po ako hanggang nag-graduate po ako ng magna cum laude. Sinasabi ko po ito sa inyo, hindi po para magyapang po ako. Pero yung masaklap na katotohanan, yung realidad na nandun na ako sa battlefield, no? Yung totoong buhay na, no? Akala ko masarap. Nung una nag-enjoy ako kasi naka-quote. Alam mo yon, ang ganda ng trabaho. Pero pagdating ng sweldo, lalong-lalo na po nung lumalaki na yung mga anak ko, sabi ko parang ang hirap. Tapos hanggang sa dumating na po ako sa point na chief accountant ako, ang dami kong racket. Hanggang sa natuto po ako magtinda ng kung ano-ano. Naging Tupperware queen po ako. Alam niyo yung Tupperware na papaikot mo yon. Siyempre, dati nag-work po kasi ako as chief accountant na ang tao namin po noon, ang pinasisweldo ko, umaabot ng 1,000, no? Family Industries, mga taga-family, namimiss ko na kayo. So, pinapaikot yung catalog. So, parang meron na po talaga akong background on sales. Tapos hanggang sa nung college pa po pala ako, naranasan ko din po na magtinda ng Avon. Yung mga Avon products, lipstick, para meron po akong pambaon sa school. Kasi, yun nga, di ba, mahirap lang po kami. Talagang, kung hindi po siguro ako naging scholar, at nanay ko is allowance na lang ang binibigay sa akin, parang ang hirap po talaga sigurong makapag-aral. So danas ko po yung hirap nung nag-aaral po ako. Kaso nga lang yung nanay ko, may confusion sa akin kasi palibasa, bunso ako, talagang binibigay niya lahat sa akin, yung kung ano man yung mga pangangailangan ko. Kaya grateful and blessed po ako sa nanay ko na nasa langit na ngayon. Ngayon, nagtitinda po ako ng Avon para meron po akong extra. Kasi yung mga kasama ko, mga kaklase ko, kinakain nila burger. Ako po, banana Q. So nakakakain po ako ng burger noon. Pag nililibre ako ng mga kaklase ko, ng mga katropa ko na may mga kaya kasi. Tapos, ganun po talaga. So, na-expose na ako sa mga sales. And then, nagtitinda din po ako ng, alam mo yung mga cover ng notebook, yung felt paper na mga Hello Kitty, mga Snoopy, yung mga ganun na binibenta ko yun, naalala ko lang. So, doon pa lang, nakitaan ko na mayroon pala ako sa sales. At may nagsabi sa akin na, ikaw kasi apply, natural sales ka. Pero, hindi ko pa yun nare-recognize. Hindi ko pa yun na-acknowledge. Pero yun nga, while working in an employment world,
since yung kinikita ko, lumalaki yung mga anak ko, lumalaki yung expense, marakit po talaga ako kung ano-ano po yung nirarakit ko. Nagtitinda ako ng bulto-bultong manok, nilalagay ko sa freezer, ayan, kung ano-anong mga racket. So, nandoon na po yun. Hanggang until one time, nag-apply po ako sa isang company na ang sabi sa akin, you wanna go abroad? Sabi ko, of course. What about in sales? Ha? Ayun po, napunta po ako sa real estate. Tapos doon ko po na-enjoy. Kasi umiikot po ako ng Malaysia, Singapore, Brunei. At I'm dealing a lot of people. At doon ko nakita yung, wow, may freedom. Naging masaya po ako doon. At doon ko na din po nakita yung tinatawag na network na nag-introduce sa akin, pero hindi ko po grinab ang network ng mga time na yon. I have a good job eh. I have a good income. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko nun. Tapos hanggang sa nung umuwi na ako sa Pilipinas, alam niyo po ba na tama po yung mga sinabi ni Coach Mercy Labitan. Para sa mga OFW, no amount of money can pay for success than failure in the family. Kaya tayo lumalayo papuntang abroad kasi dahil sa pamilya natin. Pero kagaya ng nakwento ni Coach Mercy Labitan, hindi lahat ng pumupunta sa abroad nagsasucceed. Ako man, bagamat nag-failed ang aking pong married life, I am happy. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi po ako sad. Kasi blessed pa rin po ako. Maybe kasi yun ang plano ng Diyos para sa akin. I'm not against it. I'm so happy for that. Ngayon, asa na po ako? Nung nasa sales po ako, doon ko nakita na parang ito yung mundo na gusto ko. Kasi when I was working in an employment, kaya kung hindi po tayo mag-i-evaluate sa buhay natin, minsan matatrap tayo in a corner na akala natin doon na tayo eh. But don't you know that we are designed by God, not by default. We are designed really to live a life na dapat meron po. Kasi we live only once. And we are designed to become successful. So, nung time na nag-i-empleyado po ako, dumarating po ako nun sa time na ang bibigat ng pa ako, papasok pa lang ako sa opisina, yung dati ko mga ka-office mate, nagkita-kita kami, no? Sabi nilang ganun, mga ate-ate kas ang tawagan namin kasi nag-prex po ako noon, no? Yung Paris Renewal Experience. I was still a Catholic nung time na yun. Ko po naramdaman na hindi pala talaga ako para doon. At nung napunta po ako sa sales, parang doon ako nagkaroon na buhayan, parang yung pala yung gusto ko. Yung pala yung gusto ko. Kaya pala na-enjoy ko talaga siya at nagbigay po yun ng satisfaction sa atin. Naniniwala ba tayo na bawat isa sa atin may talagang calling? May calling. And I could say that this kind of field is really my calling. So doon ko po naramdaman yung joy nung napunta po ako sa sales. Ngayon itong network marketing na to, allow me to tell this to everyone. Kung nakaka-encounter po kayo ng mga tao na parang ang hirap kausap, yung bang parang hindi agad naniniwala po sa inyo, maniwala po kayo, it's just but normal. There are two types of people na mai-encounter nyo. Yun yung mga tao na will just say, it's not for me. And these are the people who are really bounded with many excuses. Na it's not for me, I would rather give up. Pero may mga tao talaga na sadyang sila yung mga fighter. Ito yung mga taong nagtitake responsibility. At yun po yung mga taong nagiging winner. So ako po, prior to network marketing, when I was into employment, sana hindi po magulo yung pagkaka-deliver ko. Ang dami po mga presentations, no? Normal, typical. Pumupunta po sa office, nagpe-present. Pero alam niyo po ba ako, parang bumubulong lang ako, nagsiself-talk lang ako. It's not for me. It's not a cup of my tea. Alam mo yung mga ganon? Talagang hindi po talaga ako masyadong na-attract. At saka parang sabi ko, it's too good to be true. Ganon lang. Hanggang doon lang. Many years po yun ha. Hanggang sa nung nakarating po ako sa abroad, nagkaroon po ako ng isang best friend, no? Na nasa Singapore ako nung time na yon. Alam mo kung anong tinuturo lang sa akin nung kaibigan kong yon? Pag mga day off namin, yung wala kaming pasok. Tong eats. Tong eats. Hindi naman ako marunong sumugal, no? Pero laro lang yun. Tapos, alam mo yun, gabi-gabi na lang, pag halimbawa day off, okay,
Wala kaming pasok. Yun na naman uli. Tapos tuturuan nila ako ng tuturuan. Hirapan ako matuto. Tapos hanggang sa, nagulat na lang ako one day, yung kaibigan ko na yun, forever living na siya. Nasa forever living na siya. Kumbaga, nagbago siya. Nagulat ako, sabi ko, nangyari. Parang iba na to ah. Tapos hanggang sa in-invite niya ako no, doon sa presentations. Siyempre ako, sabi niya ganun, bestie, pag hindi ka pumunta dito, hindi na tayo best friend. Sabi ko, ha? May ganun? Tapos naman, syempre ako, pinagbigyan ko talaga yung kaibigan ko na yon. Doon sa presentation, ang nandoon, banker, na nag-resign siya, tapos naman, unfocused into network marketing. So ako, nakinig lang ako. Tapos naman, syempre, may banta yung kaibigan ko na pag hindi daw ako mag-join, hindi na daw kami best friend. So sa pakikisama, bumili po ako ng package, pero hindi ko pa talaga yung trinabaho. Medyo masama pa nga loob niya eh. Talaga hanggang ngayon may hugot pa pala yung kaibigan ko. Kasi sabi niya sa akin, magne-network ka pala, dati kitang in-invite, hindi mo man lang ginawa kahit konti. Hindi mo man lang pinakinggan. So, intindihin po natin na may mga taong ganun po talagang proseso. Because once upon a time, I was really like that. Ngayon, okay. Ang mga words na itinanim sa akin, na pinagpapasalamat ko, kasi naintindihan ko po yung salitang leverage. Tumatak po yun sa isip ko. Yung multiplication, yung duplication. Pero parang, alam mo yun, nakahang pa. Hindi pa nag-sink in. Naintindihan ko din yung power of exponential growth. Kasi yun po yung mga narinig ko nung training na yun. And then, naintindihan ko rin yung GLA, Good Learning Attitude. Pero lahat po yun naka-stack up lang sa mind ko. Hanggang fast forward, okay po, uwi na ako sa Pilipinas, ayun po, yung buhay ko naging devastated. Okay, ang daming nangyari sa buhay ko. Hanggang I was already into a situation na yung mga anak ko kolehiyo na. Ito na yung mahirap. Sabi ng panganay ko, Mama, nagpaaral ka. Wala ka naman palang pera. Kasi promissory note, post-dated check talaga yung pinambabayad ko. At nang habang umiiyak yung anak ko, mahiyain kasi yung eldest ko, no? My heart was hurt. I was hurted. Pag sinasabi ko, anak, submit mo muna tong post-dated check. Ayaw niya talaga. Sabi niya ganun. Nag-pray ako. Pray talaga ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kahit ano, basta makatapos lang yung mga anak ko. Hanggang sa napunta po ako sa network. Yan si Coach Mercy Labitan. Isa yan sa mga kauna-unahang kong kaibigan na nakilala ko po sa network marketing. Crossline kami nun. Tapos hanggang sa hindi nagtagal yung company na yon. Pero maniwala kayo nung time na yon. Local company po yon by Searching Kitan kung nakikilala nyo. Ilang months lang yon pero sa isang araw naranasan kong kumita ng 37,000 nun eh. So ganun, daily payout yon. Pero hindi, it was short period. Hanggang sa napunta po ako sa international company at yun po yung ni-recruit ako ni Coach Mercy Labitan na maging upline. Na pag nagustuhan daw namin, ako daw upline. Okay? So nagsama kami doon, 5 years po kami ron. And then hanggang sa napunta po ako sa isang company, yun po yung Genes Global. Ngayon, nung napunta po ako sa network marketing, allow me this to share to you, na talagang zero knowledge po ako. Pumasok po ako sa network marketing kasi may nagtatak po sa isip ko yung power of duplication, the exponential growth, okay? And then the leverage. That the moment you multiply your time, because time is always compensated to money, then the more people you have, the more money you get. So, doon ko din po naintindihan na si Henry C. kaya daw mayaman kasi ang daming oras ni Henry C. Kasi yung oras nga is compensated to money. Na doon ko din naintindihan na kahit halimbawa may 13,000 people ka, even if they are doing Live Good part-time 1 hour, so you have 13,000 hours in 1 day. And how are you going to compare that to an 8 hours being paid as an employee? So yung mga time na yun po yung nagbigay sa akin ng deep evaluation. So since zero empty po ako, empty cup po talaga, wala po talaga akong alam, marami din po akong kapalpakan na ginawa. So napunta ako sa network, it was simply because I was driven
by a deep need. Matinding pangangailangan. In short, kapit po ako sa patalim. Nagpray po ako na Lord, dalhin mo ako kahit ano, basta mapatapos ko po yung mga anak ko. Basta marangal na paraan, ano. At yun po, dinala po ako sa network marketing. Na-invite po ako, nandun ako sa harapan, may mga nagsasalita na nakabili ng bahay, ng sasakyan, tapos isa pang accountant yung nagsalita. Sabi ko, nagawa niya. Ibig sabihin, kaya kong magawa. Parang ganun, ano? So talagang na-inspire ako ng husto. Yung inspirasyon na nahawakan ko nung moment na yon, eto nananariwa po ako. Talagang binaon ko po yun sa puso ko. At sabi ko doon sa upline ko, upline, pag ako nakabili ng refrigerator ha, kakaririn ko to. Way back then, alam ni Ate Mercy yung kwento ko, no, ni Coach Mercy Labitan. Kahit refrigerator, wala po ako. Bakit ref? Kasi nga po, napapanisan kami ng ulam. Alam mo yon, yung mga tira-tira, nagtitipid ka na nga, tapos naman mapapanis pa. Tapos andun din yung nakakahiya, no, yung kakain ka na walang yelo. Lalabas ka, bibili ka ng yelo. Halatang wala talaga kayong ref. And for me, I find it very necessary, no? Necessity talaga yung refrigerator. Kasi yung pagbili ng ulam and everything, pinangarap ko po talaga yun. Isipin mo, wala akong pambili ng ref. Kasi kahit uunahin ko pa ba yung ref, kailangan ng tuition ng mga anak ko. So, yun po yung parang akala ko, hindi totoo ang network. Pero, nag-joke lang ako. Nasabi ko, pag ito, nakabili akong ref, kakariring ko to. Yun yung mga time na hirap po ako. Yung kambal ko, mga baby pa yon, mga bata pa yon, na pag pumupunta po ako sa department, sa grocery, hahabol yan, mama. Sabi ko, anak, huwag kayong sasama. Kasi yung pera natin, eksakto lang. Tapos naman, magpupumilit. Kakausapin ko sila. O sige, sasama ko kayo. Pero walang magtuturo ha. Walang magtuturo. Sabi niya, opo. Pero ang masaklap nun, pag nandoon na kasi sa grocery, di ba magtuturo sila ng mga gusto nila? Eh yung pera, eksakto, wala kang magawa kasi iiyak, edi mapapahiya kang nanay ka. So, I was having those kind of struggles within me na hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yun. Tapos yung tipong lalabas kami, dadaan ng Jollibee, gustong magtuturo ng Jollibee. Alam mo yun, sariwang-sariwa yun, masakit na masakit yun sa akin. So, kaya ako, bakit ko to kinikwento? Alam nyo, hindi ko alam kung anong kalagayan nyo. Hindi ko alam kung anong hugot natin sa buhay. Pero nang maniwala kayo, pag maliwanag ang why nyo, your how to is very easy. Ako kasi, ayoko yung nangyayari sa akin ng mga time na yon. Yung time na napuputulan ako ng kuryente. Hindi naman sa walang-wala talaga. Pero bilang isang nanay, single mom na madiskarte, meron kasi ako nung traditional business, no? Nagtuturo ako paggawa ng perfume, paggawa ng sabon, fabric conditioner. Ay, grabe. Talagang meron akong gano'n na abilidad. So, bago pumasok itong company, nagsama kami ni Coach Mercy. I was also making money on it, pero hindi talaga sobrang sapat na sapat. Hanggang sa ayoko talaga nun. And praise God, I thank God, na talagang dinala niya ako sa network marketing. At kagaya ng sinabi ni Bill Gates, no, that if I will be given a chance to start all over again, I would do network marketing. To tell you honestly, I would really do network marketing. Kasi nung umpisa, I was just driven by a need na yung mga anak ko mapatapos, yung need na mabayaran ko yung bills ng kuryente, ng tubig, mapakain ko yung mga anak ko ng maayos. At alam niyo po ba, unang linggo ko, 2 linggo, my first 2 weeks, kumita po ako noon ng 40,000 eh. Nakabili ako ng refrigerator. Second month, doing good. That was many years ago. Nakabili ako ng laptop. Sumunod na 3rd month, nakabili akong projector. On my 4th month, nakabili ako ng second-hand na car. And on my 10th month, nakabili po ako ng top-of-the-line na Fortuner. At doon po nagbago na lahat. Na nung umpisa, hindi ako marunong, pero naging hungry po ako for learning. So sabi ng mga upline ko, maging humble daw ako, maging teachable daw ako, mag-plug in daw ako sa system. Lahat-lahat ng tinuturo ng upline ko, talagang isinesa puso ko yun. Grabe. So talaga pong I have my Palm notebook, yung maliit po na notebook, yung mas maliit pa dito, na talagang ilista ko daw ang mga pangarap ko.
Lahat daw yun, isulat ko. Basahin ko daw yun tuwing umaga. Basahin ko daw yun para marinig ng tenga ko at marinig ng isip ko at maramdaman ko na yun ang mga pangarap ko. So, pupunta ako sa salamin, babatiin ko yung sarili ko, good morning, Diamond V. So, ganun, no? So, lahat ng itinuturo po talaga, ginagawa ko po yun. So, sabi ng upline ko, gumawa daw ako ng ID. Ano yung ID? Yun po yung paano ko i-introduce yung sarili ko. So, ganun po ako nagsimula na I was just hungry for learning. I was just driven by a need and I just want to learn. I consider myself as really a sponge. Wala pong acne, wala pong ganun. At doon po ako nagkaroon ng desire to read a lot of books. Kung ano po yung mga libro na talaga pong sinasabi na kailangan basahin ko, I read all those. Hanggang sa bumibili pa ako ng books sa US, ganun po, no? At nag-a-attend po ako sa lahat ng seminar kahit ilang oras po ang biyahe. Hanggang sa nung na-expose na po ako, dumating na po ako sa point na hindi na lang sa Pilipinas ang mga delegation na ina-attendan ko, even other countries na po. Hanggang so lumaki na in more than 15 years, nakita ko po yung growth at pagbabago ng buhay ko. So, my 5 children, my twins, ako, yung bunso ko, lahat sila po nakatapos. I'm now a grandlola. I have my eldest granddaughter na 9-year-old na napakatalino, no? She's genius in US. And I have my bright grand-apo here also, si Nahom. So yung mga itong mga anak ko, itong mga apo ko, sila po talaga yung inspirasyon ko. So, why am I telling this to you? Importante po na tayo sa sarili natin, ano yung nag-i-ignite sa atin? Ano yung nag-i-inspire sa atin? Kasi alam niyo po ba, that the true meaning of success, hindi po yung agad-agad successful ka kagad. Success, it consists, no, from passing through failure to failure, na hindi ka nawawala ng pag-asa. Na ignited ka pa rin. Kasi ako po, hindi naman po ako nag-network na agad bulusok, no? I even lost millions. Many millions. I lost 14M. I made millions, but I lost them all. Masaklap, di ba? Dumating po ako sa point na ang dami ko mga devastations. Tumaas, bumaba. Pero, sabi nga ganon, hindi tayo ginawa ng Diyos para maging loser. Ginawa tayo ng Diyos to become really a winner. At nagpapasalamat po ako kasi nung nandito ako sa industriyang ito, yung ikinasarap po, no, you will be exposed to a lot of mentors na siyang magbibigay po sa atin talaga ng inspirasyon, yung totoong aral po talaga. Kasi, nung ina-analyze ko yung buhay, nag-aral tayo, 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college, mayroon pang doctorate. Pero, i-recall nyo, tinuruan ba tayo para maging milyonaryo? I'm not against employment. Uulitin ko ulit, no? Education is the perpetual hem to happiness. Wala po, type po kayo, meron bang course, meron bang subject na tinuruan tayo how to make a lot of money? Ako wala po akong maalala eh. Wala po akong maalala. Okay po? Ngayon, wala po. Yan si Carmelita, isa yan sa taga-tinda ko ng Tupperware sa family. Okay po, andito meron akong isang affiliate, no? Personal enrollee ko dati kong katrabaho. Alam niya yan. Ngayon, wala, di ba? Ako wala akong maalala. Ngayon, nung nag-i-evaluate po talaga ako mahilig po ako mag-analyze ng mga bagay. Mahilig po akong, alam mo yun, tingnan, no? Yung, kumbaga yung coin, you always have to look the brighter side and the other side. Kaya sa buhay din, titingnan din natin the positive side and the negative side. Pero alam nyo, if you really want to become successful, wag kang tumingin sa pangit, tumingin ka sa maganda. At dito po nakita ko na yung educational years na meron po ako, correct me if I'm wrong, tinuruan po tayo para maging smart. Maging smart. Isipin mo tuturuan tayo mag-memorize para yung ating brains mag-exercise. Hello?
Pero tandaan nyo, lahat ba yung mga memorize natin na natatandaan pa ba natin hanggang ngayon? Pero ano yung na-form during those years? For me, it teaches us to become smart, na i-uplift ang ating intellectual quotient. Okay? Pero nung na-expose po ako sa network marketing, at ito po yung pinagpapasalamat ko, kasi isa sa mga bagay na talagang iaayos po sa atin, yun po yung ating pong tinatawag na emotional quotient. The EQ. Yung EQ na tinatawag. Kasi po talaga dito, aaralin mo the different personality. And if there is one particular skill sets that you need to learn and to master, don't you know what is that? One particular skill sets. Skill sets na meron ang isang network marketer. And you know what is that? It's nothing but the people skills. Ngayon, pag hinasa po natin ang people skills, no? Bagamat mahirap po yan, kasi iba-iba po ang personality ng tao. Once na na-cope up mo yun, you can be a great network marketer. Sa akin, pinastro ko po yun, in-overcome ko yun, and until now, no? I'm still in the process of mastering that kind of skills. Mahirap po yun. Pero pag yan meron tayo, I'm telling you, you will become a great leader. And once you become a great leader, you will be a great network marketer and you're gonna make a lot of money. So for me, sa network marketing, itataas ang ating pong emotional quotient, yung ating pong EQ. And not only that, even the so-called adversity quotient. Kasi sa pagiging isang leader, hindi porket marunong ka nang mag-present, leader ka na. Dito po, papansinin niyo po, no? Ang ating pong negosyo ay extraordinary. Extraordinary platform po talaga to. Nabibigyan ka ng extraordinary results. Pero, ihahanda natin ang sarili natin ng extraordinary you. Ano yung sinasabi ko po sa slides natin sa ating pong presentation? You focus on working on yourself because you're gonna attract of who you become. So ako po, yung kwento ko po sa inyo, meron po akong malalim na hugot. Bakit po ako napunta dito? And you know what is the good news? Akala ko sapat na po na okay, nakatapos na yung mga anak ko. Thank God. Kasi yung network marketing, binago niya ang buhay ko. 180 degrees. Okay po? Sabi ng mga anak ko, Mama, mag-retire ka na. Kami nang bahala sa'yo. Okay? Payback time na kami. Napagtapos mo na kaming lahat. And I'm planning to retire prior to Live Good. However, God impressed me na ituloy ko ang network marketing. And true enough, andito po ako. Alam niyo na yung kwento ko paano po ako napunta sa Live Good. Na nung nakita ko yung opportunity, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, na in love ako sa landing page pa lang. Na-meet up ko si Upline Fernan after the Zoom presentation na 60 to 70 pa lang noong time na yon. After that meeting, February 10, talagang hinataw ko na to. But this is, I gonna tell you, Live Good came into my life in God's perfect timing because He answered my prayers quickly. Ayoko na mag-network. Pero since inimpress sa akin ng Diyos na mag-network ako, sabi ko, Lord, kung may sinara kang pinto, may bintana kang bubuksan. Noong mga time na yon, ang dami pong mga offer sa akin, iba-ibang company. So ang prayer ko is i-lead ako sa tamang company. I even prayed na patulugin ako. After 3 hours sleep, doon ko po nakita yung landing page. Ni-recite ko po ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a future. And I claim that, Lord. Kaya masasabi ko, si Live Good talaga ay hulog ng langit. Yun po yung nasabi ko. Kasi na-attract ako. At yung instinct ko, nung nakita ko po yung landing page, hindi po ako nagkamali. Praise God. Hindi po ako nagkamali. Isipin mo, wala pong complan. Pero after namin nagkita ni Upline Fernan, hindi na po ako nakatulog. 1 day and a half, I become silver. 1 week time, I become gold. Pumalo po ako sa top 100 leaderboard.
Organic po yun ha. Lahat po ng aking enrollees organic. Through calling, through sharing. 38 days, I become platinum. I enrolled 100 people. In my own name, meron po akong 111 directs. Pero I'm working the account of my daughter right now. Tinutulungan ko po yung mga anak ko na para mag-level up sila. Lahat po sila mga bronzes na. And I'm praying to God na one day isang araw, magkakasama na po talaga kami. Lahat live good na. Ang mga anak ko, in fairness, by the way, they are mga negosyante. Okay? They are into business. Kasi hindi nila namulatan na ako ay isang empleyado talaga. Maliliit pa sila nun, mga baby pa sila nun. So now, what is my final message to you? I want to tell to everyone na napakagandang opportunity ng Live Good, and if you are truly serious na gusto natin talagang maging successful dito, tatandaan natin na importante po yung self-belief. Yung self-belief na yon, mafo-formulate yon depending upon on your mindset. At itong mindset natin, this is just a filing cabinet. Akala kasi natin yung utak natin, yun ang nagmamay-ari sa atin. No, it's not. Lahat ng nandyan sa utak natin, tatanda natin, medyo malalim tong sinasabi ko, no? Itong nasa utak natin, we own our mind, but our mind doesn't own us. Itong mind natin, lahat yan na nandyan, it's just a filing cabinet of all the informations we gathered mula nung bata pa tayo hanggang tayo ay lumaki. Pero, it is our responsibility to sort out the thoughts, the files put in the filing cabinet. So, ibig sabihin, itong minds natin, itong mindset natin, importante talaga to. Because our mindset, na yan po ang thoughts, dyan nag-derive ang ating thinking, di ba? Mindset is everything. The thoughts becomes our feelings will becomes our action, and our actions will become our results. Kaya dito, anong nakikita natin sa Live Good? Mag-spill waiter tayo? Mag-antay tayo ng 2 years, 3 years, 5 years para tayo mapuno ang matrix? Ano yung mga mindsets na inilalagay natin dito? Nakita mo, nag-viral kasi sa Facebook, wala kang gagawing kikita. Naniwala ka na agad. Hello? Tatandaan po natin that the minds that we have, you have the power to reset what is in your mind. We have the power to recharge, no? May power, may kakayahan po tayo na mag-delete ng mga bad informations na hindi makakatulong po sa mindset natin. May power po tayo na mag-install ng mga positive thoughts into our minds. Kaya importante yung mindset po. Hello? Yung mga magque-questions mamaya po, ha? So, ngayon, yung mindset is very, very important. That's why I'm tackling this to you kasi saan ang gagaling yung mindsets natin. Tandaan natin, hindi porket nahagap mo yan sa Facebook, hindi porket nakikita mo yan sa trending sa YouTube kung saan, yun na yun. We have to evaluate. We have to establish the form of self-belief. Kasi kung yung self-belief natin na yan, dadagdagan po natin yan ng action, ng hard work, the results will be given upon us. Ano ang mantra na itinuturo po namin dito sa Soaring Eagles International? You go for bronze in your first week, pass it on, and maximize the matrix. Tigilan na po natin yung mga walang gagawin. Kasi kung gusto mo talagang umasenso at gusto mo talagang mabago ang buhay mo, hindi po ang buhay swerte-swerte ng luck na ganun lang. Hindi. Ang success po ay trinatrabaho. Nandito na po tayo sa napakaseryosong negosyo na napakaganda na pwede pong baguhin ang buhay natin. Gagalingan na lang po natin. So it's about time to really reset, no? The mindset that we have. Oo, totoo. Totoo po ang matrix. Totoo po ang spillover. Pero depende po yan sa taong nalaglag po sa ating pong organization. Anong sabi ng matrix? May full matrix, may forced matrix. Pwede kang kumita ng 2,047 up to the 12th level.
Pero ang tanong, kailan? No one can tell you. Depende na lang kung nalagyan ka talaga ng mga superpower leg. Mabibilis left and right. Pero hindi po yan nag-a-apply sa lahat. Now, when I work 1 week time, when I saw the opportunity of Live Good, and I work hard on it, I made $927 in my first week. Isipin mo, kung hindi ako nag-proactive, ako ay nag-procrastinate at nag-antay na lang ng spillover, ilang years ko pa aabutin yung $2,047. Nanggigising lang po ako. This is the opportunity of a lifetime. Live Good is an extraordinary opportunity that needs an extraordinary you. Huwag natin iasa sa bagay na hindi natin control. Because what is controllable is tayo. Ano yung commitment na pwede nating ibigay sa bagay na nag-i-ignite sa atin para matupad ang mga pangarap natin. So the first thing that you're gonna do here is define our why clearly. Again and again, if our why is clear, the how-to is very easy. The how-to is very easy. Ano yung how-to? Maging teachable ka. Maging humble ka. Maging hungry for learning ka. Maging willing to obey and follow direction ka. And if you really want to become a great leader, this is my piece of advice to you. You have to be a great follower. And for all leaders, we are not here to create followers alone. We are here to create leaders. Isipin nyo yun. Ang dami pong mga areas, mga aspects na kailangan po nating i-work. I'm not saying na madunong ako. No. Nag-aaral pa rin po ako. Uhaw na uhaw pa rin po ako sa pag-aaral. I'm still reading books. I'm still listening to a lot of mentors. The continuous learning attitude you must possess that within you. Hello? Kailangan po hawak natin yun. Kasi yung success, hindi mo pwedeng iasa yan kay Pedro Cayuan. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ang author ng buhay mo. Ikaw ang susulat ng kung anong buhay ang gusto mong maging. At ikaw ang susulat kung anong kwento ang gusto mo sa buhay mo. Ba't mo iaasa sa spillover? Hello? Why? You define your why. Because your how-to is very easy. Bakit ko kwento sa inyo yung buhay ko? Bakit ko kwento yung kahirapan ko? Kasi doon po ako humugot. Ngayon, ang payo ko po sa lahat na nahihirapan gawin, saktan mo sarili mo, yung emosyon mo. Mag-recall ka ng mga bagay na ayaw mo nang balikan. Maniwala kayo. Tutulak yan. Mag-i-inspire yan. Plant the seed of desire in your heart that you really want to get out from that. Hello? Kasi alam nyo, iba ang may pera. Hello? Maibibigay mo yung gusto ng pamilya mo. Makakatulong ka sa community na meron ka. When I work as an employee, ako lang at ang boss ko ang masaya. Wala na akong maibibigay sa mga kapatid ko. Hindi ako makapagbigay. Pero ngayon, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko na yung mga kapatid ko, nabibigyan ko ng supplements, nakakapagbigay ako ng konting saya within my family. Pero nung nakita ko po si Live Good, grabe, nakita ko ang lawak ng pwedeng gawin. Community mo, family mo, bansang ito, hindi natin alam. Pag ginawa tayong multi-millionaire ni Live Good. Are you with me? Nai-excite ba kayo sa Live Good? Ako po nung nakita ko si Live Good, to be honest, buhay na buhay po talaga ang pangarap ko. 6 months pa lang po ako dito and I could tell you, the best is yet to come. The best is yet to come. Hello? Kaya dito yung tinuturo namin sa inyo, swerte nyo po kung ngayon pa lang kayo magne-network kasi hindi nyo nadadaanan ng hirap. Isipin nyo may presenter na kayo. Meron na kayong tagapagsalita. May Zoom na lang tayo, papasok na lang kayo. Alam mo kanina, tarantang-taranta ako. Kasi mag-zoom ako, nag-expired na pala yung Zoom ko. Mag 3 o'clock na, alam mo yun, wala pa akong Zoom link. Hello, are you with me? So anong ibig sabihin? Hindi ako nagbayad ng aking subscription. Ngayon,
Yun po yun. Kagaya din dito sa LiveGood, na pag hindi tayo nagbayad ng ating subscription, wala na tayo. Laglag na tayo sa matrix. So ano yung mga criteria na dapat nating isapuso? Huwag po tayo mawawala sa matrix. Gusto mong maging successful, aralin mo ng mabuti yung negosyo. Mag-take charge ka. Huwag tayong magpabebe. Matuto tayo ng mabilis. Because the faster you learn the business, the faster you earn. Huwag nating iasa lahat sa upline. Maging willing to learn po tayo. Ako po, 1 week ko, pumuputok po talaga yung cellphone ko kaliwat kanan. I don't even know ng screen recording. I don't know ng screen share. Hindi ako marunong mag-Zoom. Witness ng karamihan yan. Kung paano ako nag-struggle when I was starting. I even reached to a point na pa-depression na ako. Hindi nyo alam yun. Bakit? Nakikita nyo si Upline B, masaya. Nakangiti, pagharap kayo. Kasi I took the responsibility being upline. Pero may mga sitwasyon na hindi nyo alam kung anong nangyayari sa akin. When I became platinum in 38 days, hinangad ko. Akala ko 3 months. Magda-diamond ako. Sabi ko, worst comes to worst, 4 months diamond ako. But you know what? I was exposed into a deep problem that I cannot disclose. Pero, 2 months and a half, para lang akong water lily. But God is so good. Kasi binalik niya uli ako, inalay niyo lang ako. At doon ko na-realize na kaya pala ako in-expose sa ganun pong process. Kasi para lumabas yung brilliance, yung totoong pagiging diamond. At doon ko na-appreciate na grabe, yung pala yung plano ng Lord. At kaya tatandaan natin, the will of the Lord is greater than ours. Kaya tayo dito kung nagpe-pray lang po tayo ng taimtim, no? Nakita nyo na si LiveGood, nag-pray kayo, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Be faithful to your faith. And you have to possess that kind of faith. Kasi faith moves mountains. Faith moves mountains. Possess that kind of unshakable belief within you that you really can make it. Huwag niyong ipananakaw ang mga pangarap mo sa mga taong nagne-negative sa'yo. Pag ikaw lumabas at maraming taong nag-no sa'yo, panghihinaan ka po talaga ng loob. At kadalasan sa kadalasan, ang nagno-no sa atin, mga mahal pa natin sa buhay. We are not against them. I'm not against them. Pero si CEO Ben Glinsky na mismo ang nagsabi that it sounds weird and awkward that in this industry, the people who will say no to you, the big N-O, capital letter N and capital letter O, hindi naman lahat, no? But they are the people who are close to you. And tendency is, you will be hurt. And here in LiveGood, ang una nating isinasali pamilya natin. Tama po ba ako? Kasi mahal natin sila. But the tendency is, sila yung taong nalalaglag. Ayaw. Anong susunod sa'yo? Ikaw aayaw ka na rin. This is my advice. Stop na natin yung expectations. We can never ever control other people. Tandaan nyo yan. Mapa-upline mo yan, mapa-downline mo yan. Makahit sino yan, hindi mo yan sila makokontrol. But you can always control yourself on the way you respond to whatever situation that's going on with your life. Kasi once na pinoses po natin yan, you are trimming yourself, no? You are educating yourself to really becoming a better person. At pag nag-focus tayo na everyday naka-plug in tayo, isipin nyo ang gagaling ng speaker dito po sa Soaring Eagles International. From the bottom of my heart, I am so blessed and so thankful to all the speakers bureau that we have. And I know na padagdag tayo ng padagdag. Sa lahat ng nag-aambag ng success ng ating Zoom, I'm so proud of you and thank you sa team play nyo. Tatandaan natin, teamwork makes really dream works. Kaya nananawagan ako,
sa lahat ng mga affiliates na talagang buhay ang pangarap, sa lahat ng affiliates na talagang gustong abutin ang kanilang mga pangarap. Magalit na kayo sa kahirapan. Mabad trip na kayo sa kalagayan na yan. Mag-create na po tayo ng urgency kasi si Live Good, you are blessed and you are chosen because you are few chosen to be part of the pioneer of Live Good. At nandito po kayo sa organization, sa team, na hindi po kami nang-hype. Nandito kami para magturo ng tama on how you gonna do this business professionally for you to get a professional income. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang matrix. Totoo ang matrix, totoo ang spillover. Pero hindi natin control kung kailan yan mangyayari. Alam niyo po ako, meron po akong downline, yung aking best friend, Comelec officer, she's making $400 to $500 sa matrix. Kasi both ng aking strong leg nalaglag sa kanya. Pero kahit minsan, hindi ko yan ipinagyabang sa social media. Ayoko kasing ma-mislead ang mga tao eh. Anong sinasabi ko? Trabahuin natin to. Kasi andito na yung opportunity na ibinigay sa atin. A game changer company, a revolutionary company na tinanggal lahat ng pahirap. An evolutionary company na siya yung future Amazon of network marketing industry. An opportunity na magpapaka-healthy tayo nang hindi butas ang ating bulsa. What a huge opportunity. A plan na napakasimple pero talagang babaguhin ang buhay natin extraordinarily. Kaya blessed tayo. Sabihin mo uli sa sarili mo, I am blessed and I am chosen. Can you please tell it to your chat box? Tap your heart, I am blessed and I am chosen. Sa dami na pwedeng makarinig ng opportunity ng Live Good, isa ka sa napakinggan to. Ngayon, depende na lang, hindi ko alam kung ano yung impression sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip mo. Kung negative ka pa rin ba or positive ka pa rin ba. Anything that is negative, I could tell you, mag-pray na po kayo. Because doubts, fear, worries, okay? Doubts, fears, worries, pride, ego. The author of that, hindi po si Lord, kalaban. And you have to be very careful kung ano yung ini-entertain natin sa ating mind. Alam niyo ako, exposed din po ako dyan. May mga time na ako being emotional na tao, I'm exposed to that. And God is testing my faith unto Him. Pero U-turn lang ako sa Kanya. Maya't maya okay na ako. Ganun lang dapat. Laban lang tayo. Laban lang tayo sa buhay. Kasi andito na po si Live Good. So I hope na meron po akong na-i-share sa inyo. Minaximize ko po yung time natin, no? Because we have some other leaders na was not able to tune in. Kaya I want to give you the best that I can. Hindi po ako feeling good. I'm not feeling well this time. Pero nanalangin po ako na mairaos ko to, maideliver ko po ito ng maayos according sa kagustuhan ng Diyos. At sana umaasa ako na meron akong na-share sa inyo na makakatulong para talagang galingan po natin dito sa Live Good. I-define mo ang why mo. Maglista ka ng mga taong kakausapin mo. Huwag na huwag kang papayag na pumapalo ang alas 3 at alas 8 nang wala kang taong dala, nang wala kang bit-bit na isang tao. Because one person could change the story of your genealogy. Hindi mo alam na yung isang tao na yun ang makakapagpa-diamond sa'yo. Hello? Hindi man yung kakilala mo, that 80%, don't you know that 80% of the people you know, hindi po yan ang magpapayaman sa'yo. But the 10%, they are the one who will expose you to 80 to 90% of the populations of your organization. Kaya, huwag tayong mapapagod na mag-invite ng kahit isang tao. Pero kung talagang mataas ang need natin, taasan po natin ang mag-invite. Damihan po natin ang mag-invite. At ito lang po, no, be sincere, be genuine, be intentional. Kasi ako, pinagpapasalamat ko pa rin hanggang ngayon, no? Hindi yan mawawalang papasalamat ko kay Coach Fernan because I said no to him January 22 to 26 for many times. Okay? I politely said no to him.
Pero nung hinipo ang Diyos, no, kumilos ang Diyos kay Coach Fernan, kay Upline Fernan, para isend sa akin ang landing page. At ginamit din ni Lord yung mind ko, yung heart ko, para ma-absorb ko yung mensahe ni Ben Glinsky. Everything fall into place. At ito na po tayo ngayon. After 6 months, after 5 months, I become diamond. And right now, I have 13,000 people in my team. In this month, I don't know if there will be 2 diamonds upcoming, many platinums upcoming. Kaya, miracles are going on within us. Kaya, magdala kayo ng tao. GPS ha, get in, plug in, stay in. At tatandaan niyo po, memorize niyo by heart. Go for bronze in your first week. Pass it on and maximize the matrix. Pass it on and maximize the matrix. Kasi kung lahat tayo nagsiset para maging bronze. Bronze ha, isipin mo yon. 3 to 4 months puno na ang matrix. Natapos mo yung bronze mo, still nag-continue ka pa rin, humanap ng dalawa, tinuturuan mo na mag-bronze lang na mag-bronze hanggang sa ibaba. 3 to 4 months puno na ang matrix. At ang ating pong ginagawa dito is to create a bronze factory. Ayun, bronze factory. Mag-create po tayo ng bronze factory. Yung talagang magpo-produce ng mga bronzes. Hindi yung magpo-produce ng mga spillwater. I'm sorry po Kasi pag nag-create tayo ng mga spillwater, darating ang panahon, no? Ay, 3 months, 6 months, wala naman pala matrix. Sabi kikita, pero bakit wala? Bakit? Nagsama-sama ang walang ginagawa. So, paano lalaki? Sino ang magpupuno ng matrix? Si upline? Kukuba na yung upline natin. Labas na ang buwa niyan, hindi pa mapupuno ang matrix. Malawak yan eh. Pero kung lahat tayo, magtutulong-tulong tayo at maiintindihan natin to. No? Now, we had to go for bronze in our first week. Pass it on and maximize the matrix. You go on your email. You check the email sent to you by Lisa Goodkins and Ryan Goodkins and internalize how wonderful the products that we have. Napahahabain ang buhay mo pag umiinom ka talaga ng mga produkto natin. Kaya ang una natin dito, pag nasaan natin na magpaka-healthy po talaga tayo. Kasi pag healthy tayo at naramdaman mo na maganda ang produkto, grabe, magkukwento ka niyan. Holistic approach po tayo dito. At palakpakan po natin ang Live Good for coming up with this kind of a very rare opportunity of a lifetime. So, bring people to the Zoom. Pag marunong ka na, matuto ka na mag-present, then you can be a speaker. You can go for offline. You can go for online. You can take charge. You become a leader. Then you exalt your leadership. So, mas dumadami, lumalaki ang organization because you're taking ownership of your business. Kasi dito po, habang na-master natin yung mga skill sets hanggang sa pag-handle ng objection, to follow up, no, to close the deal, to teach people on how they're gonna get started, and then how we're gonna promote events, dito po, mag-i-stand out tayo to become a leader, you yourself, and teach down the line that all the people underneath will become a leader. Again and again, anong sabi ko? Don't just create followers, create leaders. So pag tayo ay umabot sa ganun pong sitwasyon, no? Doon po tayo mag-uumpisa na, mag-sprout na po, lumaki po ang ating organization. Sana po meron akong na-impart na may natutunan po ba tayo ngayon? So medyo iba po ang aking pong binanat sa inyo. Talagang nagteleserye po ako sa inyo. Pero I just want you to know na yun po yung dahilan, no? Bakit malalim? Kaya ang mensahe ko po sa inyo ngayon, kausapin mo sarili mo bago ka matulog, mag-pray ka sa Diyos, i-identify mo yung mga bagay na ayaw mo na. Bad trip ka na. Gumawa ka ng desisyon na ayaw mo na nun. At taniman mo ng matinding pagnanasa ang sarili mo that I want to get out from this kind of situation. I want to get out from poverty. I want to get out from this. Alam mo yun, kung ano man yung hugot mo sa buhay. Kasi yung hugot man na yun, yun ang magpapalaganap sa'yo dito po sa Live Good. Okay? Maging determinado ka, maging disiplinado ka, okay? Magpaka-leader ka. Aralin po natin, maging magaling po tayo. Pride, ego, tapon mo yan kasi hindi po yan makakatulong sa atin. And last but not the least na message ko po sa inyo, you want to become successful, we have to pray more. Pray more.
we have to dream bigger and we have to work harder. Kasi pag tayo po ay nagdarasal, alam nyo, who is the greatest upline? It's nothing but our God. He is our greatest upline. He is our greatest mentor. Ang sinabi po sa Deuteronomy 8:17, 18, I'm not here to preach, no? You may say to yourself that the power and the strength of your hands produce this wealth to you. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kaya the more na magiging prayerful po tayo, the more po tayong ibe-blessed. Kasi tutulungan at bibigyan po tayo ng totoong wisdom na nanggagaling sa Diyos. At tayo ay magtatagumpay dito po sa Live Good. So your positive action combined with the positive thinking at nagiging prayerful po tayo with a compelling reason bakit mo to gagawin. Hello? Your diamond is waving on you. So with that, maraming salamat sa ating mga magagaling na mga coaches. Okay, Coach Dens and Coach Joff. Thank you for hosting this program. At sa ating pong mga leaders na nandirito, sa ating pong mga affiliates na naka-tune in po talaga, no, na naka-plug in. Maniwala kayo, magbubunga ang lahat ng ginagawa nyo. Because obeying starts within you. You attract of who you really become. Okay? So with that, God bless po sa ating pong lahat. So Coach Dens and Coach Joff, pwede bang on camera naman muna tayo? Ayan po. So maraming salamat po sa lahat. At okay lang po ba na ang ating pong mga coaches dito ay tayo ay mag-on ng camera? Pwede nyo na pong i-on ang inyong camera at gusto ko pong marinig. Okay po? Ang inyo pong mga insights. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong basahin natin, no? Ano ba yung mga pabaon, Coach Dens? Tanungin nga natin sila, Coach Joff. Meron ba silang na-learn? Na-learn ba sila? Useful ba sa kanila itong ganitong nagpa-platinum night tayo? Itong naggaganito tayo ng Diamond Night? Is this useful to you, Live Good Family? Kasi pag hindi useful, bakit pa natin itutuloy, di ba? You think it's helpful to us? You can unmute. Pwede po tayo magsalita. Pwede po tayo mag-on ng camera. Pwede po kayo mag-type kung ano po yung mga natutunan po ninyo for tonight para at least mas ma-inspire natin ang ating mga kasamahan dito. Kaya marami kaming natutunan, very useful and helpful. I just want to share to everybody, no? Palakpakan po natin ang ating mga moderator host for tonight. Si Coach Dens po is really not feeling well. Meron po siyang sinat, no? At talaga naman proud talaga ako dito sa mga leader na to na hindi po ako makakatayo dito ng ganito kung wala po talaga ang bawat isa sa inyo. Really, teamwork makes dream work. At from the bottom of my heart, Coach Dens, thank you for always on the side na talagang rescue to the highest level. And of course, yung ating pong kanina pa to, rumarampa si Coach Joff na talaga naman at all times, no, nandiyaraan po. So, congratulations sa mga coaches po natin. Si Coach Joff, Jericho is nahihirapan ng kanyang internet. He is in Baguio right now. That's why he failed to come. At of course, sa ating pong platinum sharer, ang aking bestie, na for more than 2 decades, Coach Mercy Labita, thank you for inspiring the team, no? Na grabe, siguro maiyak-iyak dito yung mga OFW, no? Imagine niyo na ang hirap pala ng buhay ng OFW. Okay? Danas ko po yun. Danas ko po yun. Ate Mercy, hindi ko lang, ewan ko kung kaninong grupo ko na kwento, no? Nung nasa abroad ako nung first week ko, pinunit ko yung damit ko, no? Pinunit ko yung damit ko na pambahay when I was at the staff house. I forgot to share it to you, no? Pinunit ko po talaga kasi galit na galit ako. Bakit malayo ako sa mga anak ko? Samantalang okay naman ako sa work ko. Kaya naalala ko yung kanina nagkikwento si Coach Mercy, hindi ko lang naalala nung nagkwento na ako. Kaya yung mga OFW dyan,
Naisi na po nating umuwi sa bansa natin. May Live Good na pwede po tayong tulungan. Seryosohin at aralin lang natin to. Ang sinasabi lang namin, mag-share kayo, get your first 2, 'di ba? On your first week. And then turuan natin yung dalawang yun, nagayahin din tayo. Ganun lang, multiply, 'di ba? And then hindi niyo napansin naka 1 year na pala kayo. Tapos you are halfway of completing the matrix. Which is how much? $1,000 monthly kung sakaling nangangalahati na kayo. It's not bad. 'Di ba? Parang nag-ipon ka lang para sa pension mo na dollars. Yes. $2,000. Assuming na hindi ka nag-bronze. Ang turo nga natin, 2. So bronze ka, na times 2 yung 2,000 mo, $4,000 ka. Ayaw mo nun, pa-pension ka ng $200,000. Ay, Yes. 200,000 pesos monthly. Yes. So yan po yung titingnan nyo. 'Di ba? 2 years, 3 years, ang bilis lang ng panahon. Hindi natin namamalaya naka 1 year, naka 2 year ka na. Naglo-loan nga tayo, 'di ba? Sa Katag, sa card. Kung ano-anong lending company, mga 1 year, 2 years mong babayaran yan. Weekly pa yan, Monthly lang ang $10 na pag-iipunan natin. Gagawan natin ang paraan. So yun lang. Dami ko naman nasabi. Yan. So yun, maraming salamat. Pero alam mo, Coach Dens, palakpakan po natin si Coach Dens, no? Grabe, talagang hangang-hanga ako. Masama ang pakiramdam talaga niyan. Pero wala naman akong ibang mahinga ng tulong, 'di ba? Kasi yung ating mga leaders rumaram pa talaga ngayon at so proud ako sa mga leaders na I'm surrounded with leaders who are truly committed to team play and to teamwork. Wala pong Soaring Eagles International na nandito tumatayo para maging buo po tayo. So at nagpapasalamat ako sa lahat po na tumutulong na tayo po ay maging matatag. Okay po? So sa lahat sa inyo, thank you. Coach Dens, love you. And thank you for being with us kahit masama ang pakiramdam mo. Okay? And then of course, Coach Joff, talaga naman, ever proud talaga ako sa batang to. Lagi kong sinasabi, boses pa lang niya. Unang tawag pa lang niya sa akin noon, unang usap, sabi ko to, leader to. Grabe, hindi ako nagkamali. Hindi ko nga kilala mukha niyan eh. Alam mo yun, pag-uusap pa lang, the way he communicate with me, the way he talk, naramdaman ko na Coach Joff is really a leader. And true enough, he's now on his way to Diamond. So thank you, Coach Joff. At ang last na payo ko sa ating pong lahat, manatili po tayong humble, maging mapapagkumbaba po tayo. Huwag po tayong babaguhin ng pera. Huwag tayong babaguhin ng pera. Kasi dito sa Live Good, pwede po tayo maging multimillionaire. Maging handa po tayo. Panghawakan yung success na ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. Galingan po natin. Hayaan natin na maging true diamonds po tayo. Kasi yung pagiging diamond, first step pa lang yun. May crown diamond pa. Meron pang royal crown diamond. Kaya isipin mo kung anong klaseng kinang kikislap ka. Kaya dito, you have to bring out the best in us. At kung ikaw nakakaramdam ka na ng hirap, pero napaglalabanan mo yun, congratulate mo na sarili mo. Hindi namin sinasabi na madali ito, Pero wala kang makikita na negosyo na kasing lupit ni Live Good. Tumingin kayo sa labas. Pag may nakita kayo, PM nyo ako, sasama ako sa inyo. Basta, mas malupit siya sa Live Good. Pero sa ngayon, wala eh. Kaya, ang panawagan ko, sa September 22, grabe, hiyang-hiya na po ako kay Upline Fernan. Nape-pressure na po ako. Galingan po natin mga coaches, kalampagin ang ating grupo kasi the more leaders na madadala po natin, pinanganganak ang mga diamonds sa events. Tama po ba? So I would like to congratulate to Coach Dens. Meron siyang 30, 21 ang bayad at siyam ang habol. Isipin niyo yung kung paano nangalampag si Coach Dens. Coach Dens, baka gusto mong mag-share kung ano yung mga
sinasabi mo para pilipitin talaga. Baka makahanap pa, makakuha ng tip yung ating mga coaches dito, no? So, isa kasi siya sa winner ng mga leaders talaga, no, na nakapagdala ng marami po dito. Although, mayroon pang mga second runner-up, mayroon pang mga third runner-up, pero si Coach Dens po, number 1 po yan. Coach Dens, can you please share ano sinasabi mo? Para promote yung event? Kasi ako medyo, may mga leaders naman tayo lahat nandito. Yung iba hindi pa first time nila umattend dito sa Platinum Season, pero lahat ito ay member. Okay, I assume lahat tayo member, no? So, yun nga, I always promote events kasi na as MLM networker tayo isa yan sa mga importante na dapat hindi tayo nawawala as leader. And alam naman natin that events is like vaccine, 'di ba? Tapos hello, ang Live Good, lagi tayong sa Zoom lang nagkikita-kita. Ito nga yung first ever momentous events na gagawin ng Live Good. Nandiyan pa si si Upline Jessie Garcia, dadating siya. And then, you as a leader, ibig sabihin, especially silver and above, mayroon ka more than 20 sa organization mo. How would you feel na ang isa sa member mo nandoon, pero ikaw wala? Diba? Yun yung lagi kong nasasabi. Sasabi nila, hindi, ang tawag nito, wala tayong pera, hindi pa kaya ng budget. Okay. Ako kasi sa akin kasi pag-event, maski wala akong pera talaga, ginagawa ko talaga ng paraan yan. Kasi doon natin makikita yung commitment natin. Doon natin makikita na you are really belong, no? Belong ka talaga doon sa isang company, sa isang community na pag nagsama-sama yan, sabog yan. And again, we will have this is the massive first ever social media campaign na gagawin. Malaki ang gastos dyan. Pinagkakahandaan ngayon yan nila Coach Fernan. Kaya bihira mo nga sila makita ngayon sa mga Zoom meetings because nandiyan sila nakatutok. Kasi they wanted it to be really perfect at makita talaga. Kasi ngayon, nag-iingay tayo sa social media, sa Facebook. Gawa lang natin as mga Live Good affiliates. Pero pag galing na talaga sa Live Good mismo, sa top brass yung ating campaign, iba ang magiging dating yan at makikita yung mukha ninyo kasi merong umiikot-ikot na na drone sa event. Okay, so every now and then makikita yung face niyo doon tapos ipa-flash yan, kakalat yan sa YouTube. So it's going to be your campaign personally pag nandoon ka. So Yes. ano mangyayari sa team mo? 'Di ba? Lalong bibilis yan. Kung hihina ka ngayon, don't expect na lilipad din yan. Okay? Yes. Dito tayo lilipad Soaring talaga. 'Di ba? Yes. Yan. So, yun lang. Sana i-consider ninyo. We still have time. Ako nag-reserve ako ng 10 pa. So, actually, kanina, bago tayo nag-umpisa, nakuha na yung 6. O yan. So, kumbaga, baka nga kulangin pa ako doon sa sa pina-reserve ko. So, yun lang po. Kasi gusto ko magkita-kita tayo. 'Di ba? Yes. First ever na lang pa. 'Di ba? Thank you. Thank you for that, Coach Dens. And actually, thank you, Coach Dens, add lang ako dun sa sinabi ni Coach Dens. Actually, I called up Upline Fernan. Ang sabi ko sa kanya, kasi ako promoter din talaga ako ng events. Kasi doon talaga ako naluto sa events. Nung umaattend pa ako sa US, sa kung saan-saan pa, dati nung musmus pa ako sa network marketing, kahit magbabiyahe ako ng 2 to 3 hours, talagang pumupunta ako kahit anong layo niyan. Mapaibang bansa yan, wala akong pera, gagawan ko talaga ng paraan yun. Tama yung sabi lahat ni Coach Dens, pero maniwala talaga kayo, pinanganganak po ang diamonds sa events. Kasi pag nakita niyo po yung bigger picture, no? Especially the leaders being recognized, being given a certain level of recognitions na kakaiba, sasabihin mo sa sarili mo, I want to be like them. At doon ka magkakaroon, mai-ignite ka na ipupursu mo talaga na gawa nila, magagawa ko rin. At alam niyo po ba ano ang advantage? Sa dating company, tama po yung sinasabi ni Sir Ben Glinsky, nila Sir Noder Kasan, na ilang % lang yung pinapalakpakan. Majority, nandun ka lang sa upuan, tagapalakpak ka lang. Hanggang doon lang, tagapalakpak ka lang. Yung mga umaakyat sa stage, sila pa rin yun for how many years. Pero dito po sa Live Good, isipin mo, ilan tayong aakyat?
Isipin mo kung ilan tayo na i-recognize. Kasi dito sa LiveGood, ang ganda ng platform. Lahat tayo may 2x15. Lahat tayo may 2x10. Ay, mayroon tayong 10th level diff. Ang pagkakaiba lang natin, yung wide, ilan ang in-enroll mo. Ang matching bonus, ilan ang in-enroll mo. Are you with me? Kaya dito, pare-press lang tayo ng matrix. Pare-prehas lang yan. Malahat tayo may matching bonus. Magkakaiba lang ang itsura. Depende sa dami ng in-enroll natin. Kaya, yun. Punta po tayo sa events kasi marami pong mabubuhay. Iba-iba ang moment na yon. Be part of that. Isipin mo, part ka ng history ng first ever event ni Live Good in the Philippines. Okay? So, isipin mo yon. Ano ang magiging impact noon sa organization mo. Kung wala ka maisama, bitbitin mo sarili mo. Kahit sarili mo na lang ang bitbitin mo. Okay? Ang masaklap, pati ikaw wala kasi wala kang kasama. Don't find excuse. Just bring yourself with you. Okay po? So, anything more? So, ayan po. So, si Coach Art nandito, no? Ayan. So, sana dumami pa tayo, Coach Joff. Makapagkalapag pa tayo. Makakuha po tayo ng tip galing kay Coach Dens kung paano talaga siya ng pipilipit. Kung gaano talaga siya ng pipilipit. May nakuha nga akong mga tips eh. At least maganda yun na i-tanong nyo kay Coach Den at Dens at nakapag-provide siya ng sneak peek ng kanyang tip or ng kanyang strategy sa pag-invite nitong mga soon to be leaders natin. Yeah. Mas maganda talaga yun na maka-attend tayo kasi talagang this is going to be a momentous event for all of us. Yes. Talagang kahit ako nung nabalitaan ko yan, sabi ko, narinig ko lang dun or nabasa ko lang sa isang group chat natin na may event. Kaya nung naging platinum ako, nakapasok ako sa GC ng Diamonds, na nabanggit doon na yun nga may event talaga. Sabi ko, tinanong ko si Coach Dens, Coach, ano ba tong event na to? Tapos inad na ako sa GC nung event na yan. Sabi ko, wow, sabi ko, iba ang magiging impact nito para sa atin lahat. Hindi lang para sa amin, mga ranking leaders. Talagang this will bring out more diamonds in the future. Kasi gaya nga ng sabi ni Coach Fernan, ni Coach V, diamonds are built on events talaga. So talagang for those who are still thinking about joining or attending the event on September 22, I urge you to please talk to your uplines. If you are on a bronze level, silver, gold, mag-ano na po kayo, magsabi na po kayo as soon as possible. Actually, nag-deadline na po tayo for silver and up. The bronze invitation is already open. Kung bronze po kayo, hindi nyo masasabi kung silver kayo on September, maganda po ang event. I guarantee you. Kasi talagang pinagplaplanuhan po yan ng todo-todo at bonggang-bongga nila Coach Fernan. Isipin nyo naman, lahat tayo aakit sa stage. Hindi lang po isa, hindi lang po yung mga top leaders natin. Bronze, silver, gold, platinum, diamond, lahat po yan naakyat. So exclusive po yan. Yes. Tama ka dun, Coach Joff, no? So actually, when I spoke to Coach Fernan, ang sabi ko kasi noon, upline, can I just count the number of silver and above in my team? And before I give the allocations, halimbawa, we are 200, no? Silver and above in our team. And I doubt it's only 200 and above. It's more than that. Kasi sabi nilang ganon, yung excess noon, ibibigay po sa mga bronzes na gustong sumama. So kaya siguro binigay sa atin ni Coach Fernan yung 200 na yon para tayo mismo yung mag-utilize. Kaya sa mga nandirito pa, talagang ini-encourage po namin kayo na pwede pa tayong humabol, no? Although may deadline na, pakikiusapan po si Upline Fernan. Ang sabi naman ni Coach is as long as nag-commit kayo, no? Magpaka-leader po tayo na pag kinumit mo, make it a point na you will be there. And by the way, add ko lang, no, there are 7 skill sets, no, na kailangan hasain po natin. Yung pampito, alam niyo po kung ano yon, promoting events. Pag ikaw leader ka at magaling kang mag-promote ng events, maniwala po kayo, you're on your way to the top. Kasi talagang totoo po yon, leaders are born in events.
Kaya kung gusto mong pumutok ang grupo mo, mapabilis ang ranking up mo na ikaw ang mag-diamond, yung mga poste mo ay kausapin mo ng heart to heart. Ha? Kausapin mo ng heart to heart. Kailangan umattend ka talaga. Okay? Anong nakikita mo sa Live Good? Bakit ka a-attend at bakit hindi ka na-a-attend? Okay po. So sana habol-habol po tayo. Ngayon, magsasubmit po ako. PM po kayo sa akin kung may mga additional coaches, kung may additional Coach Art, Coach Joff, Coach Dance, Coach Mercy. Sa lahat ng mga leaders po na nandito, hindi ko na po kayo maisa-isa. If ever na mayroong mga hahabol po, please coordinate with me. At kung ano man po yung kinumit ninyo, please make it a point na hindi nyo naman papag-abonuhin ang apply nyo. Kasi syempre, ang event po na yan ay babayaran po yan nila Apply Fernan. Yung 2,500 na babayaran natin, sulit-sulit po tayo doon. Sa event pa lang, sa pagkain pa lang, sa hotel pa lang, grabe. Yung t-shirt na ibibigay sa atin is not an ordinary thing. I know na may mga paraffle pa doon. Basta, pasasalamatan nyo po talaga yon. Ayaw namin mag-preempt what will happen in that particular event. Kaya paghandaan po natin to, pasalamat po tayo sa mga upline po natin na aligaga po ngayon. Ako si Apply Fernan, hindi ko na po siya talagang masyadong makausap ngayon kasi talagang sobrang busy. Coordinate on my own little way, aligaga na nga po ako sa pagko-coordinate, sa atin pa lang yon. How much more sa entire organization na meron ang Dreammaker Soul. Tama yung sinasabi ni Coach Vino, talagang importante na maka-attend ang majority ng mga leaders dito kasi talagang this is going to be the main and biggest event na na aatinan ng mga leaders. I for one is is very excited na gusto ko na ring ma-meet yung mga co-leaders ko. Thank you. Bye-bye. God bless po. Have a nice weekend. Bye. Thank you po.